Amen? Maraming salamat sa ating Panginoon. Once again, are you ready to receive the Word of God today? Let's open up our Bibles to 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. 1 Thessalonians 5, 16 to 18. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Jesus Christ. Ang ganda ng tunog ninyo. Basahin uli natin. Always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Pinamagatan ko po ang mensaheng itong the attitude of gratitude. The attitude of gratitude. Everybody say gratitude. Ang ating pong discussion about gratitude ay naniniwala akong susi sa ating kaligayahan. Naniniwala po ako na ito ang susi sa isang satisfying na buhay. In fact, even doctors and scientists believe na ang gratitude po ay makakapag-improve ng inyong relationships. Sabi nga po nila, ang gratitude ang susi at isa sa pinaka-healthiest emotion na pwedeng maramdaman ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ng pusong may pagpasalamat o sa pamamagitan ng pusong nagpapasalamat, pwede tayong makatulog ng mas malalim at magkaroon ng mas matagal na enerhiya. Ang susi, gratitude. At itong gratitude na ito, mga kapatid, hindi lang makaka-apekto sa iyo physically, ang gratitude pwede rin maka-apekto sa iyo spiritually. Sapagkat naniniwala ho ako na ang susi para maiposisyon natin ang ating sarili for more is true gratitude. Let me repeat. The key to position yourself for more is for you to have a thankful life. Magkaroon tayo ng pusong marunong magpasalamat sa Diyos. At kapag na-develop natin yung puso na marunong magpasalamat sa Diyos, kahit gaano kahirap ang pagsubok na pagdaanan mo, tinitiyak ko sa iyo, mapagtatagumpayan mo. Ano yung tatlong bagay na sinasabi ni Apostle Paul sa atin dun sa verse na binasa natin, na kalooban daw ng Diyos na ma-develop natin sa ating puso? Balikan natin yung verse 16. Una, be joyful. Maging maligaya ka. Pangalawa, huwag kang hihinto sa pananalangin. At pangatlo, maging mapagpasalamat ka. So kapag ikaw ay joyful, hindi humihinto sa pananalangin, at ikaw ay laging nagpapasalamat, yan daw pong tatlong yan ay kalooban ng Diyos na mangyari sa iyong buhay. However, may mga tao na walang gratitude o sabihin na natin talagang ungrateful. Lagi na lang ang nakikita nila negatibo. Siguro dahil sa mga pinapanood nila. Kasi pag pumunta ka sa social media, ang nagba-viral yung fake news. Pag nanood ka ng balita, ang pinakapatok yung negative news, yung malulungkot na mga balita. Pati nga weather report ngayon, mas viral pa yung mga tsunami, lindol, matitinding bagyo. Parang napapaligiran po tayo ng negatibong mga balita. Siguro yun din ang dahilan kung bakit marami sa atin ang meron ding mga negatibong takbo ng pag-iisip. Kasi nga naman, lahat na lang ng nakikita at naririnig natin, negatibo. Pero paano ba tayo mamumuhay ng positibo sa negatibong mundong ating ginagalawan? Naniniwala ho kasi ako, mga kapatid, and I will prove this to you later, na ang gratitude, kaya niyang baguhin ang focus mo. Kung ang lagi mong nakikita negative, kapag na-develop sa iyo yung heart of thankfulness, yung puso na marunong magpasalamat kahit konti lang ang meron ka, naniniwala ako, mga kapatid, na yung positibo mas lalaki kesa sa negatibo. May mga pangyayari po ba at may mga tagpo ba sa inyong buhay na dati nyong ipinagpasalamat pero ngayon nakakalimutan nyo nang ipagpasalamat? May mga parte ba ng buhay ninyo na excited kayo noon pero ngayon parang hindi nyo na napagpapasalamat kasi masyado na kayong naging pamilyar at sanay, at dahil sanay ka na, hindi na natin na ipagpapasalamat? Okay. Humihinga po ba kayo? Yung oxygen po ba ninyo, binayaran ninyo? Sino po nagbigay ng oxygen? Si Lord. Kailan po ang huling beses na ipinagpasalamat natin yung oxygen natin? Guilty rin ako eh. Hindi natin yan na ipagpapasalamat. Bakit? Kasi sanay ka na pagising mo may automatic oxygen at yung familiarity na yon ang nagnanakaw sa iyo ng opportunity para maging grateful.
Ang magnanakaw ng gratitude, familiarity. Pag sanay ka na yung nanay mo nagluluto ng breakfast, minsan hindi mo na napagpapasalamat na hindi lahat ng nanay ginagawa yun sa kanilang mga anak. Pero dahil sanay ka na, yung familiarity ang nagnanakaw sa iyo ng gratitude. Hindi mo na pagpapasalamat kasi nga lagi namang nandyan. And to make matters worse, dati mong pinagpasalamat, dati kang excited, posibleng ngayon kino-complain o nirereklamo mo na. Okay. May katabi ho ba kayo, nung nag-a-apply pa lang siya ng trabaho, grabe yung kanyang excitement. Nung first day niya sa trabaho, alas 7 ang pasok niya, alas 6 pa lang bihis na siya. May ganun ho ba kayo? Pero ngayon, kung alas 7 ang pasok, alas 7 gigising. O bakit? Dati siyang excited. Huwag kayo masyadong tumawa, baka isipin ng katabi niyo, siya to, no? Dati siyang excited, pero yung dati kang excited, ngayon, hindi naman sa ayaw mo, hindi naman sa kino-complain mo, pero it's just that minsan, nawawaglit sa isip natin na ipagpasalamat na hindi lahat ng tao may trabaho. May mga kilala ba kayong dati, excited kung sana magkaanak na ako. At talagang binigyan ka ng Lord ng baby, tuwang-tuwa ka. Nung pagkalabas ng baby, talagang hindi ka makatulog. Nakatingin ka lang sa mata niya, nakatingin ka lang sa pisngi niya, nakatingin ka lang sa ilong niya, pero ngayon, ayaw na kitang makita. Oo, bakit? Yung baby na cute, naging acute. Oo, nung naging teenager na, parang nakakalimutan na nating ipagpasalamat. Siguro nag-exaggerate lang ako, pero you get the point, mga kapatid, ano? No, na dati excited kang magkaasawa. Sabi mo, Lord, bigyan mo lang ako ng asawa. Pagsisilbihan ko ang aking asawa, mamahalin ko siya ng buong buo, mamahalin ko siya ng buong puso. Ngayon nagkaasawa ka na, isosoli na kita sa nanay mo. Amen. Bigla nagbago ang takbo, no? Dati, when you are opposite, sabi mo, grabe yung asawa ko, hindi nagsasalita, hindi nag-open up, napaka-mysterious, nakaka-inlove. Tas nung kayo na, mag-asawa na kayo, 10 taon, hindi ka ba magsasalita? Sabihin mo naman ang nararamdaman mo. All of a sudden, you are becoming ungrateful towards it. Pinangarap mo noon, ipinanalangin mo noon na ikaw ay gamitin ng Panginoon to lead other people for the Lord. Na gamitin ka ng Panginoon to lead people, na maging leader ka. Pinag-pray mo yung position for leadership at nung binigay na sa iyo, you are now trying to despise it or sometimes complain about it. Excited ka before, pero dahil sanay ka na ngayon, nagiging ungrateful ka patungkol sa bagay na ito. Sabi mo sa katabi mo, pakiramdam ko ikaw magiging topic today. Okay, I feel it. Everybody say gratitude. Put that in the chat. Everybody say gratitude. Now, kahit hindi ko na po i-define ang gratitude, napansin niyo, no? Kahit nasabihin lang natin yung gratitude o pagpapasalamat, alam na halos natin, nagkakaintindihan tayo pagdating sa gratitude, right? So we understand what gratitude is, pero ipa-define natin. I-define mo nga, kapatid, ano nga ba ang gratitude? Ano, when I ask and I challenge myself, oo nga, no, naiintindihan ko yung gratitude, pero parang ang hirap i-define ng gratitude. Kasi tayo minsan, kapag sinabing mapagpasalamat, ang unang-unang pumapasok sa isip natin kapag gratitude, marunong kang magsabi ng thank you. Tama? Kasi kapag mapagpasalamat ka, dapat marunong kang mag-thank you. And totoo naman, kasama ang pagte-thank you sa gratitude. But gratitude is more than just saying thank you. In fact, sabi ni Rick Warren, ang gratitude daw po is a constant mindset of thankfulness. Ulitin ko, sabi ni Rick Warren, gratitude is a constant mindset of thankfulness. Hindi lang ako nag-thank you ngayon, kundi constant mindset na anuman ang tignan ko, anuman ang makita ko, meron akong constant mindset na lagi akong makakakita ng bagay na maipagpapasalamat sa Diyos. Kasi sa gratitude, you can make a poor man rich. Sa ingratitude, you can make a rich man miserable. That's the difference between gratitude and ingratitude. Kaya nga last Sunday, naalala po ninyo, ang pinag-usapan natin is how can we praise from a painful place. Kasi madaling magpasalamat at magpuri sa Diyos kapag maganda ang sitwasyon. Masarap ding magpuri sa Diyos kapag tapos na yung problema at yung bagyo. Pero ang malaking tanong, kaya po ba nating magpasalamat sa Panginoon kahit nasa gitna pa lang tayo ng matinding pagsubok? Kaya ba nating magpuri sa Diyos at magpasalamat kahit na ano ang sitwasyon ng ating buhay?
Ano ang tinuturo sa atin ng Biblia? Sabi ng Psalm 103 verse 1 to 5. Let all that I am praise the Lord. With all my heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things that God does for me. He forgives all my sin. He heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He fills my life with good things, and my youth is renewed like eagles. We have so much to be thankful for sa ating Panginoon. Napakarami ho nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. At kung wala ka mang maisip na kahit isa na maipagpapasalamat sa Panginoon, let me remind you this. Lahat tayo deserve natin na mapunta ng impyerno, but Jesus purchased our way out para tayo ay mapunta ng langit. Niredeem ka niya, pinatawad ka niya. And in case makalimutan mong magpasalamat na ang Diyos natin ay mabuti, let me remind you, lahat tayo deserve nating mapunta ng impyerno, pero sinagip tayo ng ating Panginoon. Baka masyado lang tayong pamilyar na hindi na natin ito maipagpasalamat. I was reading an article the other day, at sabi ho nila, there are an average of 130,000 airplane na naglaland araw-araw safely. Araw-araw sa buong mundo, 130,000 na eroplano ang safe na nakakalapag. Pero ang nalalagay lang sa balita, yung nag-crash, yung nag-overshoot sa runway. Pero even as I speak, may naglaland na airplane at yung mga taong yun nagpapasalamat, but sometimes hindi natin napapansin kasi sanay naman tayo na laging may lumalapag na safe. Ito'y paalala sa bawat isa sa atin na baka may mga pangyayari at may mga circumstance sa buhay natin dahil araw-araw natin nakikita, hindi natin maipagpasalamat sa ating Panginoon. We ought to give thanks to the Lord for He is God, and we ought to give thanks to the Lord for He is good. Since He is God and He is good, we ought as a Christian to thank the Lord. Everybody say, praise Jesus. Praise Jesus. At wala na po sigurong illustration pa o story pa sa Biblia that best describes the subject that we are talking about. And that is the story of the 10 lepers. Ito po yung storya ng 10 may ketong na pinagaling ng ating Panginoon. Let's read the whole story. Ang sabi ng Luke chapter 17 verse 11 to 17. Samahan nyo nga po ko. 1, 2, 3, go. As Jesus continued to travel toward Jerusalem, ako nang iwan. Okay, one more time. Luke 17:11. As Jesus continued on toward Jerusalem, He reached the border between Galilee and Samaria. As He entered a village there, 10 men with leprosy stood at the distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. He looked at them and He said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, Praise God! And he fell to the ground at Jesus' feet, thanking Him for what He had done. And this man was a Samaritan. Jesus asked, Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? And Jesus said to the man, Stand up and go, for your faith has healed you. Ganda ng story. Ang sabi ng scripture, habang si Jesus daw po ay nagtatravel towards Jerusalem, napadaan ho siya sa border ng Galilee at Samaria. Para mas maunawaan ng hindi masyadong nakakapagbasa ng Biblia, no? Yung border ng Galilee at Samaria ay parang border ng magkaibigan at magkaaway. So magkaaway na itong Samaria kasi kaawa ng mga Jewish people. So yung mga Galileans galit sa Samarians at yung mga Samaritan galit din naman sa mga Galileans. And Jesus was traveling in the border. A great picture ng ating Panginoong Yesus. Si Lord kasi hindi siya nagde-divide, He unites. And He was traveling in the border of it. As sabi ng scripture, habang naglalakad ang ating Panginoong Yesus, may 10 lalaki na may ketong o skin disease. Nung unang panahon, ang leprosy incurable. Walang gamot yan, parang cancer. So dahil ito ay contagious, madaling kumalat, lahat ng taong may ketong kailangang i-quarantine. Pero surprisingly, itong 10 ito, parang hindi naman sila quarantined, pero kailangan nila ng certain distance. So maaari na hindi severe ang kanilang case, but since meron silang leprosy, kailangan nilang dumistansya. Kaya sabi ng scripture, habang naglalakad si Jesus, itong 10 ketongin, He stood at a distance and they shouted, Jesus, Master, have mercy on us. At sa 10 ito, siyang magkakaibigan, yung isa kaaway.
Siyam Galileans, yung isa Samaritan. Siyam na Hudyo, isang Samaritano. Pero pare-parehong isolated. Kasi kapag may leprosy ka, ibig sabihin lang nun, isolated ka. At ang epekto po ng ketong o ng skin disease na ito na leprosy, hindi lang po physical. Kasi physically, more than yung mga sugat-sugat sa iyong katawan, may mga cases ng leprosy na kahit yung mukha nila na de-deform, nawawala sa hugis. Kasi kinakain ng infection yung kanilang laman. So nawawala yung ilong, nawawala yung bibig, nawawala yung mukha nila, nasisira yung kanilang mukha. So just imagine the tragedy na every time natitingin ka sa salamin, hindi mo makilala kahit yung sarili mo. Dagdagan pa natin ang emotional na epekto. At dahil sila ay may leprosy, contagious o nakakahawa, they have to separate themselves. At kung sila ay separated sa community, ibig sabihin separated sila sa kanilang family. Just imagine the hardship na walang yumayakap sa iyo kapag kailangan mo ng yakap. Wala kang makausap pag kailangan mo ng kausap. Just imagine the weight of it. Na every time na nangangailangan ka ng aruga, walang nag-aaruga sa iyo. Hindi ka makapag-provide, hindi ka makapagtrabaho, outcast ka sa society. Dagdagan pa natin, hindi lang physical, hindi lang emotional, pati spiritual. Kasi even the religious people are condemning these lepers. Kasi nga, sila ay simbolo ng karumihan. At dahil sila ay marumi physically, ina-assume na meron silang naging kasalanan, and therefore, ang mga taong ito ay dapat lamang na mahiwalay sa atin. Walang cure ang leprosy. Ibig sabihin, kung ang leprosy, mahihiwalay ka sa komunidad, ibig sabihin din na walang cure habang buhay ka ng hiwalay sa komunidad. It is a lifetime of isolation. It is a lifetime of sadness. It is a lifetime of suffering. It is a lifetime of condemnation until they met Jesus Christ. Yung hopeless case, nagkaroon ng hope. Kasi nung nakita nila ang ating Panginoong Yesus, tumawag sila sa ating Panginoong Yesus, Jesus Master, have mercy on us. Lumapit ang ating Panginoon sa kanila, sabi ng Panginoon, go, show yourselves to the priest. Ipakita ninyo ang inyong mga sarili sa mga priest, sapagkat yung mga priest lamang pwede mag-declare sa kanila na malinis. Ano sabi ng scripture? Kahit na hindi nila nakikita yung progress, kahit hindi sila nakakakita ng kagalingan, sumunod sila sa Panginoon. At sabi ng scripture, as they went, habang sila'y naglalakad papunta sa priest, pinapagaling sila ng Panginoon. Hindi instantaneous ang healing, yung healing progressive, pero ang sabi ng scripture, kada hakbang nila, binabalik ng Lord ang kanilang muka. Kada hakbang nila, bumabalik yung kanilang balat. As they went, they were healed. As they went, patuloy silang pinapagaling ng Panginoon. Ibig sabihin, yung healing o yung pagpapagaling ng Diyos, motion activated. Kung hindi sila hahakbang, hindi sila makakaranas ng kagalingan. Could it be na maraming mga blessing at answered prayer ang hinihingi mo sa Panginoon na kaya hindi mo makuha kasi motion activated yung mga blessing na ito, na kailangan mo mag-step up, na kailangan mo mag-step out, na kailangan mo sumunod sa Panginoon for you to receive the blessing that God has for your life? Ibig sabihin, every step na hahakbang nila, kada hakbang nila, yung sitwasyon nila bumubuti. Kada galaw nila, pinapagaling sila. Kada lakad nila, binabago sila. Kada move nila, they get better. Bumabalik yung kanilang balat, bumabalik yung kanilang muka, bumabalik yung kanilang ilong, pero yung siyam, hindi bumalik sa Diyos. Sabi ng scripture, nung na-realize ng 10 na gumagaling sila, isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa ating Panginoon. Bakit kaya 10% lamang ang bumalik sa Diyos? Siguro yung isang tao na ito na bumalik sa ating Panginoon, nung nakita niyang unti-unting bumabalik yung kanyang balat, nung nakita niyang unti-unting bumabalik ang kanyang muka, nung nakita niyang bumabalik ang kanyang ilong, sinabi siguro niya sa kanyang sarili, masyadong mabuti ang Diyos sa buhay ko para hindi ako bumalik sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa aking buhay. Masyadong tapat ang Panginoon sa aking buhay para hindi ako magsimba linggo-linggo. Masyadong mabuti ang Diyos sa akin para hindi ako matutong manalangin at magbasa ng kanyang mga salita. Because of God's faithfulness, it will enable you to go back and praise the Lord for everything that He has done. And watch this. And surprisingly, ang sabi ng verse 17, pagbalik ng lalaking ito, bring it back. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi ba 10 ang aking pinagaling?
Didn't I heal 10? Where are the other 9? Sabi natin, Panginoong Hesus, di ba 10 kayong gumaling? Pero bakit iisa lamang ang bumalik para magpasalamat? Parang sinasabi ng Panginoon sa kanila to, hindi sa inyo, wag niyong sarilinin, baka sipin niyo kayo to. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanila, paano nangyari na tumanggap ka ng blessing? Paano nangyari na yung Siyam tumanggap ng blessing pero hindi bumalik at nagpasalamat? Parang hindi ma-reconcile siguro ng isip, no? Na parang paano nangyari na Siyam yung gumaling pero isa lang yung bumalik? How can you be so blessed and not be grateful to the Lord? Paano nangyari na pinagpala ka ng Diyos? Paano nangyari na binigyan ka niya ng trabaho? Paano nangyari na binigyan ka niya ng anak? Paano nangyari na hindi ka nauubusan ng pagkain sa refrigerator mo? Paano nangyari na limang beses ka kumakain sa isang araw? Paano nangyari na hindi ka nawawalan ng trabaho and yet you're still ungrateful? How can you receive such blessing from the Lord and still be silent about it? How can you be so blessed and not be vocal about it? And you know, every Sunday that we come to church, lagi namin sinasabi sa iyo, let's praise the Lord. Let's give thanks to the Lord. Not to manipulate you to praise, not to manipulate you to give, not to manipulate you to give that thanks to the Lord. Because ang thanksgiving, o ang pamumuhay ng pagpapasalamat, you cannot manufacture it sa buhay ng iba. Hindi bigay ko sa ito, pasalamatan mo ang Panginoon. You cannot do that. But what we can do is this. When we say praise the Lord, we are reminding you, pinapaalala po namin sa inyo na tignan po ninyo ang inyong buhay. Look at your life and see all the great things that God has done in your life. Na kung paano ka nakarating sa tagpong ito. Na noong 2020, akala mo hindi ka makakasurvive. Noong 2021, takot na takot ka sa second wave ng COVID. Na noong 2022, hirap na hirap kang ibalik yung negosyo mo. Noong 2023, muntik na malugi ito. Pero noong 2024, nandito ka pa rin. At ngayon, September 1 na, Merry Christmas na naman. Mag-Happy New Year na naman tayo. And you're still alive. You're still here. And you're still serving. Is there anybody here na hindi magpapapigil sa ating Panginoon na pasalamatan siya sa lahat ng kanyang kabutihan? Nasaan ang Siyam? Sigawan mo nga yung katabi mo, sabi mo, nasaan yung Siyam? Asa na nga ba yung Siyam na yan kasi? Ano ba, spekulasyon ko lang Siguro yung Siyam, tumuloy dun sa priest. Pina-check nila yung kanilang case. Oo nga no. Clean na ako. Malinis na ako. At dahil siguro malinis na sila, na-miss nila yung yakap ng kanilang pamilya, na-miss nilang makapagtrabaho, bumalik sila sa kanilang pamilya, bumalik sila sa kanilang trabaho, na hindi masama. Pero nakalimutan muna nilang unahin na magpasalamat dun sa nagbigay sa kanila ng kagalingan. Amen? Naka-receive pa rin sila ng blessing. Gumaling pa rin sila sa ketong. Pero tingnan nyo to. Pero yung bumalik kay Jesus, may bonus. Okay? Kasi ang mga taong grateful, may bonus. Hallelujah. Amen. Ano ang bonus? Ang sabi ng verse 19. Nung bumalik yung nag-iisa na nagpasalamat sa Diyos, na Samaritan by the way, ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, stand up and go. Kasi lumuhod siya sa harapan ng Panginoon, Lord, thank you, salamat po. Ang sabi ng Panginoon, stand up, tumayo ka, and go. For your faith has healed you. Everybody say healed. Pastor, di ba lahat naman sila healed? At totoo naman lahat sila gumaling. Pero the secret is in the Greek. Now, ang Greek word ng salitang healed ay yung salitang zozo. Shera Oscar, Zebra Oscar. Zozo. Nang ibig sabihin ng zozo ay wholeness, kabuuan. So, hindi lang physical healing, may emotional healing, may spiritual wholeness. Yung Siyam, gumaling physically. Pero itong isa na bumalik, hindi lang physical healing. Nagkaroon ng emotional restoration, nagkaroon ng spiritual restoration. Ibig sabihin, yung grateful, mas maraming tinanggap kesa sa ungrateful. So, ibig sabihin, kapag tayo pala ay marunong magpasalamat, ipinuposisyon mo ang sarili mo for more. Now, madaling sabihin, I want more. But do you position yourself for more? Kasi every time you give thanks to the Lord and you live a thankful life, you are positioning yourself for more that God has in your life. Hallelujah.
How many among you wants to position yourself for more? Everybody say more. Put that in the chat. More. Sino sa inyo gusto ng more? Dapat maging thankful. Ang tanong, paano maging thankful? How can I develop a thankful life? Number one, based on this text. Number one, if you want to live a thankful life, you must open your eyes. Sabihin mo sa katabi mong tulog na. Open your eyes. Okay, open your eyes. Ano ang sabi ng verse 15? Nung naglalakad na ho sila pabalik sa priest, ang sabi ng scripture, yung isa sa kanila, tingnan mo, siyam silang pinagaling pero isa lang yung nakakita. One of them, when he saw that he was healed, he came back to Jesus shouting, "Praise God!" Lahat sila gumaling, pero siya lang nakapansin. Hindi ka kasi talaga makakapagpasalamat pag hindi mo napapansin yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Salamat sa Lord sa 6-digit na laman ng bank account mo. Salamat sa trabaho mo na sumusweldo ng 6-digit. Salamat sa business mo na may 3 branch. Pero may mga bagay pa sa buhay mo na kahit wala kang business, kahit wala kang sasakyan, kahit wala kang bahay, kung bubuksan mo lang yung iyong mata, marami kang maipagpapasalamat sa Panginoon. Kasi po ang gratitude, it will allow you to see the circumstance in a different light. Binabago ng gratitude yung focus mo from problem to problem solver. Dati lagi ka nakatingin sa problem, pero pag may gratitude ka, nakatingin ka na sa problem solver. Dati kung hindi ka grateful, nakatingin ka lagi sa sickness. Pero yung gratitude, itutuon ka niya sa healer. Dati nakatingin ka sa lack, ngayon nakatingin ka sa provision. Dati lagi mo nakikita addiction. Ang pinapakita ng Lord sa'yo, freedom. Paano nga ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Let us learn to acknowledge. Open your eyes. Hindi mo nakuha yung promotion, pero buksan mo ang mata mo. Marami pang ipagpapasalamat. Alam kong hindi na-approve ang visa papunta ng Canada, pero buksan mo ang mata mo. Marami pang opportunity sa paligid mo. Alam kong hindi okay ang sitwasyon ninyong pamilya, pero buksan mo ang mata mo. Opportunity ito for restoration and reconciliation. God is opening up doors. Kailangan mo lang buksan ang iyong mga mata. Nga lang, pag lagi kang inggit, nakapikit talaga. Di ba? Sabi nga, pag inggit, pikit. Talaga. Pag inggit ka, nakapikit ka lagi. Hindi ba? Di ba? Kailangan buksan mo. Ang kalaban ng gratitude, inggit. Ang kalaban ng gratitude, comparison. Masaya ka naman doon sa ulam mo nung nakita mo nag-push yung isa, steak na naman siya. Ako, barbecue steak. Steak. Comparison, narcissism, cynicism, pessimism, lahat na lang. Lahat ng to, hinahadlangan po ang puso mo na makapagpasalamat sa ating Panginoon. This kind of mindset na lagi kang naiinggit, this kind of mindset na lagi po tayo nagkukumpara, is knocking out the gratitude in your heart. Nagkikreate pa yan ng entitlement sa atin. Alam mo, naniniwala po talaga ako. Ako, I'm a strong believer na kapag ang tao entitled, feeling entitled, hindi siya talaga grateful. Kasi kapag hindi ka grateful, parang feeling mo lahat ng mga bagay na meron ka, deserve mo naman kasi pinaghirapan mo eh. For example, niregaluhan ka. Tulad ngayon, September na. Ako pa naman, all year round, tumatanggap ako regalo eh. Any month, any day. Kayo din, no? Kayo rin. Okay? Pero tignan mo, sa Pasko, no, pag-iisipan mo yung regalo mo doon sa taong yun, ano kaya re-regalo ko sa kanya? Tapos nung niregaluhan mo na, sasabihin pa sa'yo, finally, niregaluhan mo rin ako. Di ba parang nakakainis? Di ba? Parang pinag-isipan ko, tapos sasabihin ng final, parang entitled na entitled siya na, you're too late. Dapat dati mo pa yan ginawa. Nung pre-nomote ka, sabi mo sa boss mo, finally boss, 6 months ko nang inaantay to. Imbis na maging grateful, pakiramdam niya, 6 months ahead pa dapat nangyari ito sa kanya, at dahil 6 months late, hindi ko na ipagpapasalamat, late na siya eh. May entitlement mentality, kaya hindi tayo nakakapagpasalamat sa ating Panginoon. Listen to me, marami pong bagay sa buhay mo. Buksan mo lang ang mata mo, maipagpapasalamat mo sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hindi man aircon yung ating bahay, wala man tayong kotse, wala man tayong sariling sasakyan, pero may mga anak po kayo. May nakakain tayo araw-araw. Yung iba nga mayat maya pa, hindi lang araw-araw, maya-maya.
At sa lahat po dito ng mga, siguro mga nanay, o kaya mga tatay na rin, o pati mga anak na rin. Di ba minsan nagagalit tayo, galit na galit si mama natin. Yung mga plato, hindi nyo naman hinugasan. Yung mga kawali, nandyan na naman, nakatiwangwang. Ang kalat-kalat naman ng kusina. Parang kung ikaw talaga, pag nakita mo yung kusina, di ba? Talagang 3 araw na hindi nahuhugasan yung kawali. Talagang maiinis ka talaga, Pero, sinasabi ko nga sa inyo, hindi mo naman i-deny. Hindi mo naman sinasabi maging tamad ang tao. Hindi mo naman sinasabi yan. Pero ang sinasabi mo lang, kesa sayangin mo yung enerhiya mo, na magreklamo dahil marumi ang kitchen. Isipin mo na lang, kaya marumi yan kasi nagluto kayo. So kung nagluto kayo, may niluto kayo. So kung may niluto kayo, may pera kayong pambili ng ipanluluto. So kung may pera kayong pambili ng pagluluto, may provision ng Panginoon. So saan ka mag-focus? Doon sa maruming kitchen o sa provision ng Panginoon? Wala na magre-reklamo dyan. Mamaya pagdating nyo ng bahay, ang dumi na naman ng kusina, pero thank you Lord, nag-provide ka. Lagi ko na ito ginagamit, pero marami pa rin din nakakarinig nito. Tsaka yung pastor naman paulit-ulit, so gagamitin ko ulit. May quiz ako sa inyo, may exam ako sa inyo. Sa bahay ninyo, ilan ang pintuan ninyo? Yan. Ilan ang pinto niyo sa bahay? Pinto sa harap ng bahay. Siyempre, alam naman may bahay ka, walang pinto. Pinto sa harap ng bahay. Pinto sa likod ng bahay, papunta ng swimming pool. Sana all may swimming pool. Okay? Pinto papunta ng CR. Pinto papunta ng kwarto. Mga 3 o 4 na pinto. Tama? Pero malamang, hindi nyo nabilang yung pintuan ng ref, yung pintuan ng cabinet. Saan kayo kumukuha ng pagkain? Sa ref. Saan kayo kumukuha ng damit? Sa aparador. Nilalagpas-lagpasan nyo lang yung pintuan. Lagi kayong pinapakain nun. Lagi kayong dinadamitan doon. May mga bagay ba sa buhay ninyo na hindi nyo binibilang na blessing ninyo? Kasi nilalagpas-lagpasan nyo lang kasi sanay na kayo Pero kailangan buksan ng Lord ang mata natin na makita natin ito. Be thankful. Ito mahirap tanggapin. Matuto po tayong makontento. Tinuturo po ng Biblia yan. Matuto tayong makontento. Hindi ko sinasabing huwag ka nang mangarap. Hindi ko sinasabing huwag ka na magplano at maging tamad na lang. Pero kung ito talaga binigay lang ni Lord sa season na to, magtrabaho ka pa rin, pero kung hanggang dun lang talaga muna, magpasalamat. Maging grateful. Dahil kahit na minimum wage ang sinusweldo mo, kapatid, or somewhat a little below the minimum wage, at some point, may mga tao pa rin walang trabaho. So, blessing pa rin ni Lord. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 11, I'm not saying this because I'm in need. For I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Sa Tagalog, alam ko yung may walang pera, pakiramdam ng walang pera. Alam ko rin yung pakiramdam ng maraming pera. But I've learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Learn to be content. Open your eyes for you to be thankful. Pag uwi mo ng bahay, start to notice things that you have na posibleng wala yung iba. And your heart will be filled with gratitude. Number 2. Number 1, open your eyes. Number 2, open your mouth. Okay, open your mouth. Ano sabi ng verse 15? Balikan natin yung verse natin kanina. One of them, when he saw, that's point number 1, when he saw that he was healed, he came back to Jesus shouting, Praise Jesus! How to be thankful? Acknowledge ano yung pagpapasalamat mo. Open your eyes. And number 2, maging intentional ka na i-express ang iyong pasasalamat sa Panginoon. Open up your mouths and say, Thank you, Jesus! Alam ko, ang title natin is The Attitude of Gratitude, pero ang gratitude is more than just an attitude. Kailangan sa gratitude, ini-express. Nagpapasalamat po ba kayo sa inyong asawa? I-express mo. Nagpapasalamat po ba kayo sa buhay ng inyong mga kamag-anak? I-express mo siya.
Sabihin mo, wag mo i-assume na, alam niya na yan, naiintindihan niya na yan. And you'll be surprised, inaantay din niyang sabihin mong masarap ang luto niya. Inaantay din niyang sabihin mo na salamat pinaglutuan mo ko, salamat pinagplansya mo ko, salamat na hinatid mo ko sa school, salamat sa tuition fee ko, salamat nagpo-provide ka sa pamilya namin, salamat hindi mo kami kinakalimutan o pinababayaan. Gratitude is not silent. Do not withhold yung gratitude. Amen? And even in the church, huwag kayo mag-withhold. Kung thankful ka kay Lord, sabihin mo, huwag ka mahiya sa katabi mo. O anong iisipin nila sa iyo? Wala naman sa tono. Alto. Ala sa tono. Sabi ng isang volunteer, ang layo sa tono. Amen? Tingnan niyo si David. Ang sabi ng Psalms 30 verse 11, You have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy. Everybody read this together. That I might sing praises to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever. Hallelujah. Give thanks. Hinagingan ko to last Sunday. Si David sa 1 Samuel 18. Nung pumasok ang Ark of the Covenant, matagal nawalay sa kanila ito. It is a symbol of God's presence. Nung nakita ni David na pumapasok ang Ark of the Covenant sa Jerusalem, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nagsasayaw yung hari. Hindi niya inisip kung anong sasabihin ng iba. Ang sabi ng scripture, he danced with all his might. The nation danced with all his might. Pero habang sumasayaw siya, na wala siyang pakialam, yung kanyang asawang si Michal is despising him. Ang sabi ng kanyang asawa, let me read to you, you shamelessly expose yourself like a vulgar person. Bakit? Sa sobrang unconscious ni David, basta conscious lang siya sa pagpapasalamat niya sa Panginoon, hindi niya napapansin na huhubaran na pala siya. He was half naked because he was dancing, he was thanking the Lord. Hindi ma-appreciate ni Michal na anak ni Saul kasi lumaki siya sa yaman. Pero naiintindihan ko si David. Kasi kung ako man si David, that I came from nothing and he transformed me from nothing to something, God brought me from nowhere to somewhere. He turned me from nobody to somebody, from zero to hero, from shepherd to a king. Hindi mo talaga ako mapipigilang magpuri sa Diyos sa lahat ng bagay na ginawa niya sa aking buhay. Minsan lang po talaga, hindi natin ma-appreciate kung bakit ganyan kaingay ang katabi natin kapag nagpupuri. Kasi hindi natin alam yung pinagdaanan niya. In fact, the fact that he was here is a miracle in and of itself. Muntik na yang hindi matuloy. Kaya nung natuloy, grabe ang pagpupuri. Samantalang ikaw, tinatamad ka pa kanina. Tapos ngayon, naiinis ka. Sino ba naman to? Yung kamay mo, umaabot na dito sa akin. Bakit? Para sa taong yan, constant ang pag-ibig ng Diyos, constant ang faithfulness ng Diyos, constant ang kabutihan ng Panginoon, constant din ang pagpupuri ko sa Diyos. Maaari sinasabi na iba sa inyo, Pastor, gusto ko naman, kaso hindi talaga yan ang personality ko. Saka po kasi, member po kasi ako ng Army, ng Navy, ng Police. So pag nakita nila ako, nagbibideo pa naman kayo dito, baka pag nabidyohan nyo ako, mapublish ako sa Facebook. Ano naman ang isipin ng ibang tao sa akin? Well, naiintindihan ko kung saan tayo nanggagaling, that we have different personality. Pero what fascinates me is this. Bakit kapag may hinihiling pa lang tayo kay Lord, vocal tayo? In fact, kung babalikan nyo yung story na to, balikan natin yung story. Sabi ng verse 12, hindi ko to nakita ever. I preach this passage at least once a year. Pero I've never seen this. Sabi ng verse 12, nung pumasok si Jesus sa village, 10 men with leprosy stood at a distance. Verse 13, everybody read. Crying out, Jesus! Master! Have mercy on me! Tignan nyo to. Wala siyang problemang sumigaw nung nangangailangan pa lang siya. Pero nung binigay na yung pangangailangan at sagot sa kanyang panalangin, biglang, nahiya ako eh. Doesn't make sense, di ba? Bakit? Kung malakas ang panalangin, dapat malakas din yung pasasalamat. Di ba? Kung wala tayong hiya kapag tayo ay, amen, kung hindi tayo nahihiya, rather, hallelujah. Kung hindi ka nahihiya na manalangin sa Panginoon, lumuhod sa Panginoon, gumapang sa Panginoon, Lord, ibigay niyo po. Lord, pagalingin niyo po ako. Lord, ibigay niyo po yung promotion. Kung hindi tayo nahihiya nung nananalangin pa lang tayo, mas lalong hindi tayo mahihiya kasi ngayon sinagot na ng Diyos ang ating mga panalangin. Loud praise. Loud pray. Doesn't make sense.
Because gratitude is not silent. It's not silent. It's not silent. Everybody say, be thankful. Everybody say, be grateful. Now, before I go to point number 3, and then we will close, let me just say this to you. When I say gratitude, pag binabanggit ko pong be thankful, hindi ko lang sinasabing be thankful sa Diyos. Because yes, we need to be thankful sa Diyos. Pero kung tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, sana po matuto din tayong magpasalamat sa ginamit ng Diyos. Hindi lang sa Diyos, kundi sa ginamit ng ating Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon na kumain ka sa restaurant. Pero salamat, Lord, sa ginamit mong waiter para maghatid ng aking kakainin. Lord, salamat sa kagalingan, pero salamat din po sa mga doktor at mga nurse na ginamit mo para i-facilitate ang aking operasyon. Bakit? Masarap magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessing na natatanggap natin, pero marunong ba din tayong magpasalamat sa mga taong ginagamit ng Diyos para dalhin sa atin yung blessing na maaaring hindi natin deserve? Tandaan po ninyo ito. Gumamit ang Diyos ng tao para dalhin ka sa kung saan ka man naroroon ngayon. May mga taong nananalangin sa'yo, may mga taong nagme-mentor sa'yo, may mga taong nagli-lead, nagga-guide para ikaw ay mapalapit sa ating Panginoon. May mga leader na nagsakripisyo ng kanilang pamilya, ng kanilang buhay, ng kanilang karir para tulungan kang mapalapit sa ating Panginoon. So let's give a second, mga kapatid, para pasalamatan natin ang mga leaders and volunteers ng ating simbahan for all the incredible things that they've been doing. Sa lahat ng mga volunteers ng ating simbahan who tirelessly working week in and week out to facilitate our Sunday worship experience. When you come to church and when you experience Jesus through this church, salamat sa Diyos. Pero salamat din na bago kayo dumating dito, 6 o'clock in the morning may dumarating na rito para ihanda yung services natin. Para pagdating natin, malinis yung ating worship hall. Mabango yung ating worship hall. Yung children's church natin hinahanda. Yung upuan pinapantay. Yung sound binubuksan. Yung graphics hinahanda. Yung camera binubuksan. Nag-contribute din po sila para sa bagay na na-experience din po natin. So thank God for what He has done. But thank also for these people na ginamit ng Panginoon para maranasan ko ang kanyang presensya. Amen? Everybody say, be grateful. Everybody say, be thankful. So kung may kilala kang leader o volunteer sa katabi mo, sa paligid mo, sabi mo sa kanya, thank you, maraming salamat. Thank you. Salamat sa Panginoon. Be grateful. And last, and I will close with this. Pinakamaiksi sa lahat ng point. Number 3. Number 1, open your eyes. Number 2, open your mouth. Number 3, bend your knees. Bend your knees. Ang sabi ng verse 16, nung na-receive niya ang blessing, he fell to the ground at Jesus' feet, thanking Him for what He had done. He fell to the ground. That's why I want to challenge you, church. Every time we worship, let us be a worshiping church. And let us worship the Lord in spirit and in truth. That every time that we experience God's presence, hindi na po natin kailangang i-entertain pa tayo ng worship team o educate pa tayo ng preacher natin. Tayo na mismo magsasabi sa ating sarili, what can I render to the Lord for everything that He has done in my life? Kaya nga mga kapatid, kayo ay aking ding hinihikayat. Wag tayong ma-conscious sa magiging itsura natin kapag tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ano ba naman yung lumuhod ako, pinagaling ako sa aking ketong? He fell to the ground and he worshiped the Lord. Why is that? Because it is a sign, it is a symbol of His humility. Na kung hindi mo po ginawa sa akin, hindi mangyayari sa akin. Ina-acknowledge niya na may kayang gawin ang Diyos na hindi ko kayang gawin sa sarili ko. At kung may kayang gawin ang Diyos na hindi ko kayang gawin sa sarili ko, ano ba naman yung lumuhod ako sa Panginoon na sabihin ko, maraming salamat Panginoon sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong ginawa sa aking buhay. He fell to the ground and worshiped the Lord. Gia Kamanaba Global Family, guluhin natin yung impyerno. Yung pinadalang ka ng problema, nagpasalamat ka pa. Wala ka ng pamasahe pa uwi, nagte-thank you ka pa. Hindi mo alam kung may mailuluto ka pa bukas, pero nagpapasalamat ka pa sa Panginoon. Akala ni Satan nakaisa siya sa atin, na porket pinadala niya tayo ng problema, hindi na ako magpapasalamat sa Panginoon. Nagkakamali ka. Malilito kayo dyan sa impyerno.
Kasi dyan sa impyerno, ini-expect nyo, magrereklamo ako, iiyak ako, magmumukmuk ako, hihinto ako, susuko ako. No way! I will continue to worship the Lord regardless of the situation that I am in. I will start to be thankful, to give thanks to the Lord, and live thankful to the Lord for all the great things that He has done. Lord, salamat sa aking pamilya. Salamat sa aming simbahan. Salamat sa bubong over my head. Salamat sa pagkain on our tables. Thank you, Lord, for all the doors that you have opened. Thank you, Lord, for all the sickness that you have built, for all the mountains that you have moved. Let us learn to be grateful and be thankful. You might not see it yet. You might not feel it yet, but you don't have to feel thankful to be thankful. Be thankful even though you don't feel like it. Pag may problema, huwag mong takbuhan. Pag may problema, huwag mong sukuan. Buksan mo mata mo. Ano yung mga bagay na kahit nasa gitna ako ng problema, may pagpapasalamat ko sa Diyos. Pastor, you don't know what I've been through. Nawalan po ako ng nanay. 65 years old lang po siya nung kinuha siya ng Panginoon sa amin. Nakakalungkot. Masakit na pangyayari. Pero hindi ho ba? Salamat pa rin sa Diyos. Pinahiram niya sa inyo yung nanay niyo ng 65 years. Salamat pa rin sa Panginoon na sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdadaanan niyo, nakukuha niyo pa rin pong umiti. Nakukuha niyo pa rin pong magsimba. Nakukuha niyo pa rin pong magpasalamat sa ating Panginoon kasi hindi ko man maintindihan yung sitwasyon na nasa akin ngayon, pero ang alam ko lang may dinedevelop ang Lord sa akin. So paglabas ko sa sitwasyong ito, salamat pa rin sa Lord sa karakter na nabuilt sa akin. Salamat pa rin sa Panginoon sa tapang na nabuo sa aking puso. Salamat pa rin sa Diyos sa pananampalataya na hindi nawala sa aking buhay kasi ang Diyos ay naging mabuti sa akin mula noon hanggang ngayon, mula sa simula ng salinlahi hanggang sa ngayon, naging mabuti at tapat ang ating Panginoon. Let us learn, church, to be grateful in all circumstances. Be grateful. Everybody stand to your feet. High five at least 3 people and say thank you. Yakapin mo kung kakilala mo and say thank you. Thank you. Put that in the chat. Thank you, Lord, for all the great things that you have done. Thank you for not giving up on me, Lord. Thank you for setting me free. Thank you for forgiving my sins. Thank you for redeeming me. Thank you. Thank you. Every head bow, every eye closed, all across this place. And if you're comfortable, raise your hands. And I want to give you an opportunity today to ask the Lord, Lord, buksan niyo yung mata ko. Na makita ko ngayon yung mga bagay na nilalagpas-lagpasan ko. Pero nakakalimutan ko pong ipagpasalamat sa iyo. And now, my heart is ready. I'm positioning myself for more. Develop a gratitude in my heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Everybody say that. Sing it with. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. One more time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Now, in your own words, thank the Lord. Buksan mo ang iyong mga bibig, pasalamatan mo ang Diyos sa mga bagay na ginawa niya sa iyong buhay, sa mga bagay na ginawa niya sa inyong pamilya, sa lahat ng provision, sa lahat ng ginawa ng Diyos through the years na hindi ka niya pinabayaan at kinalimutan. Open up your mouth and say, thank you, Jesus. Put in the comments, what are you thankful for the Lord? Lord, thank you for you never change. Salamat na hindi ka nagkulang. Salamat na hindi ka nagbago. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you,
We thank you so much, Lord, for all the great things that you have done. Thank you, Lord God, for reminding us and developing a heart of gratitude, Panginoon, sa aming mga puso ngayon. Salamat, Lord, sa mga blessing na binigay niyo po sa amin. Paalala niyo sa amin, Panginoon, nung mga panahong walang-wala kami, nung mga panahong di namin alam kung paano kami makakasurvive, and yet here we are, Lord God, still smiling, still standing, still worshiping, still giving you thanks. Yung mga panahong itlog lang ang ulam namin, Panginoon, marami pong salamat. Na nag-iimbento na lang po kami ng recipe, Panginoon, kung ano yung pwede namin maluto sa itlog. Pero marami pong salamat, Panginoon, that you have provided and surrounded us with people, oh God, that will help us, Panginoon. Lord, thank you, Jesus. You've been so good. You've been so faithful. You're amazing, Lord. Noong mga panahon, Lord, na nag-worry ako sa trabaho ko, Panginoon, marami pong salamat, oh God, for you have been so good. Hindi mo lang sinustain ako, Panginoon. You brought me this far. Na-promote pa ako, Panginoon. Thank you, Lord, for promotion. Thank you, Lord. Akala ko hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral, and yet now, degree holder na po ako. Thank you, Lord. Akala ko noon hindi ako makakapasa sa board exam, and here we are. Licensed na po ako, Panginoon. Thank you, Lord, for all the great things that you have done. Salamat, Panginoon. Akala ko hindi kami matutuloy, pero ngayon nasa Canada na kami, nasa Saudi na kami, nasa ibang bansa na kami, Panginoon, and you have been sustaining us. Thank you, Lord. Everybody shout, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. One last time, yakapin mo makakakilala mo. Sabihin mo sa kanya, thank you. Walang iwanan. Hallelujah. Hallelujah. Taas ulit natin ang ating dalawang kamay. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.